meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad po ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate? Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule, pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So, ilaan nyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganoon kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po ito mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo maturuan. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibo Teodoro nagpahayag na rin po ng pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Since wala pa naman pong formal offer patungkol po dito, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo, is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Nagbukas na po ang 20th Congress and after ng SONA magsisimula rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taumbayan. Thank you, Yusuf.